Magandang hapon po mga Karilto Kabayan. Ito po muli ang yung Karilto Kabayan na si Chris Villanueva po mula po rito sa Kingdom of Saudi Arabia, Alcobar area po. Ngayon po pag-usapan po ulit natin yung speech po ng ating Vice Presidente Sara Duterte po na galaiting galaiti sa pamahalaan po natin ngayon dahil sa hindi po natin maintindihan kung ano po yung kinagagalit po niya sa Pangulong Marcos. Samantalang pag nakita mo naman po ang ating gobyerno po ngayon, hindi po magkanda ugaga sa paggawa po ng mga tungkulin po nila bilang pamahalaan po natin, in particular po yung ang ating presidente pong Marcos pagkagaling po niya sa US para makipagnegosasyon po sa pangulo ng US na si Trump tungkol dun sa tariff na ipapasa po sana tariff na ilalagay po sa ating bansa kahit pa paano po naka-discount po tayo nakabawas po tayo at least 1% po, which is mabuti na rin po yun. Kasi kung tutusin naman po, mas marami naman po ang negosyo na ibibigay o kumbaga mas maraming transaction, mas malaking perang pinapasok ng US compared po sa Pilipinas sa pinapasok po sa US, di ba po ba? So, I think sabi naman po ng mga ekonomista mas okay lang po yun kasi hindi naman po tayo uh, pure export country more on import country po tayo So, yung nangyari po sa speech po ng ating Vice Presidente sa South Korea, pakinggan po natin siya. Medyo parang pag mo po, actually tinranscribe ko po yung sinabi po niya, yung mga speech po niya. Hindi mo po maintindihan kung ano po yung mga pinagsasabi po niya at kung ano po yung pinanggagalingan po ng pinagsasabi po niya. Ngayon panoorin po natin yung speech po niya. Sana malinaw po malinaw yung dating ng video po na to galing po to sa GMA Integrated News po. Pakinggan po natin. Bibilisan lang po natin ng konti, medyo matagal po, 13 minutes po Okay, normal. Ibo. Pero ano makikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong medyo po nagang po siya. So sabi po niya, pero anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ngayon ay ang militarisasyon ng ating bayan, ang pagpasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar ng ating bansa, ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Yan ang sabi niya po So ano man pong masama kung tinutulungan tayo ng Amerika na mapalakas po natin ang ating sandatahan. Ng panahon po ni Digong, hindi nga po. Oo, siguro nag-request na rin po para modern po yung po natin, yung military po natin. Pero di ba parang sunod-sunuran lang din man tayo sa China. More on nga tayo, leaning tayo sa China ngayon, mas tinutulungan tayo sinutulungan tayo ng Amerika na mapalakas ang ating yung defense system natin. Tulad nga yan, pagpapagawa ng ng mga magkakaroon ng factory ng mga bala sa Pilipinas. Di ba mas makakabuti yun kasi advantage sa atin yun. Para mas magiging mura po siguro yung mga bentahan po ng mga bala o mga armas sa ating bansa kumpara mo na manggagaling sa Amerika tapos saka 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 dadalhin sa Pilipinas ini-import natin yung mga armas po nila. Which is much better, di ba po ba? Yung mga armas naman po natin, usual naman po yan, gawa naman po talaga ng Amerika yan. Di ba? Parang natatanda ko nga nang binibigyan po tayo ng armas ng Russia at ng China. Hindi magamit ng Pilipinas kasi ang ginagamit at ang mga pinagtitraining sa mga kasundalahan natin, maging sa mga pulis po yata, American standard ng mga armas. So kung mapupunta po sa Pilipinas yan, win-win po tayo dyan. Bukod sa marami po magiging trabaho na may bibigay sa mga Pilipino, o magiging pa po natin yan, magiging defense pa po natin yan laban po sa China. Di ba? Ang sinasabi naman ni Trump, ang sinasabi naman ni Trump,
Dati kasi ang Pilipinas, nakakiling sa China. Di ba? Nakakiling talaga sa China ng panahon ni Digong eh. May mumumura nga niya yung ano, di ba? Yung US, si Barack Obama. Di ba? So ngayon, ano tayo, hindi naman minamasama niya yun eh, ni Sara Duterte. Nang maka-China tayo dati. Tignan mo naman ginawa ng China sa atin, mukha tayong tuta. Nasa sarili mo ng lugar ka, o nasa sarili mo ng karagatan ka, binabantayan ka pa. Hindi ka nga inaras, binabantayan ka naman. Anong tawag doon? Bibigay mo lang yung yung ano natin, yung pag-aari natin sa kanila, tapos babantayan ka. Para pinamigay mo lang eh. Yun nga lang, kumbaga parang limos na lang sa iyo yun, o tulong na lang sa iyo yun, na mangisda ka doon. O sige, walang problema, mangisda ka dyan, pero amin yan. Pero sooner or later, ano mangyayari? Dilalaki yung property nila hanggang sa dumikit sa 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 Pilipinas. Mawala na tayo ng karagatan. Ganun po ba? Etong ano natin, BP natin, lakas ang saltik nito eh. At least yung Amerika, kahit na kumiling tayo sa Amerika, hindi naman tayo sinasakop ng Amerika. Hindi na tayo sasakupin ng Amerika tulad dati. Mas mabuti pa nga sakupin siguro tayo ng Amerika. Para itong mga congressman natin o mga senator natin ng mga korap, di mas maging maayos pa, di ba? At hindi na natin kailangan pang kumuha ng visa ng Amerika. Total, marami naman mga Pilipino na gustong pumunta sa Amerika o sa European country kasi mas maayos sila kumpara sa Pilipinas. Tulad ng mga, pamumuno ng mga gobyerno tulad sa Pilipinas. Tulad mo, tingnan mo, vice presidente ka, ano bang ginagawa mo dyan sa Korea? Para kang aktivista, leader ng aktivista, sinisira mo gobyerno natin. Pati ba yung foreign policy ng government natin, pinakikialaman. Hindi ka na nga nakakatulong, nasa world tour ka na nga. Kung ano na pa pinagsasasabi mo against the government, tingnan mo nga yung sarili mo. Vice presidente ka pa ba? Lagi kang araw-araw naninira ka sa gobyerno natin. Ano bang ginagawa mo? Ang tagal mo sa dahig, ilang linggo ka dyan. Tapos pagtapos sa dahig, pumunta ka dyan sa Korea. Hanggang sa makatapos yung sona ng Pangulo. Ang sarap ng buhay mo. Vice presidente ka. Di ba? Tapos magagagaganyan ka. Ang lakas ng salpik po ninyo. Vice. Sige, panoorin po natin yung iba pa. Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And ang sabi niya, naayos natin yun. And now it is tilting towards the United States. Ano yung sabihin ng tilt? Di ba sumasandal? Ano yan sa Tagalog? Hindi na. Ano mo masama tulad nga sinabi ko? Ano po bang masama sa pagkiling sa Amerika? Ever since naman talagang maka-Amerikano po tayo. Di ba? Wala naman tayong against sa China, kaya lang, yung mga recently, yung China, inaangkin yung ari-arian ng Pilipinas. Yung China, nagpapadala ng mga fentanyl, mga illegal drugs sa Pilipinas. Yung China, nagtayo ng pogo sa Pilipinas kung saan maraming illegal. Nandiyan yung mga drug trafficking, yung mga human trafficking, 'di ba? Mga kidnapping, mga gambling, yung mga crypto scam, basta marami po mga scam na pumasok po ang mga kaibigan niyo po mga Chekwa. Hindi po lahat ng Chinese po. Etong mga lang pinapasok ng China na mga Chekwa na niyo po na kaibigan niyo po. Di ba mga Chekwa rin yung bumili ng mga natin, ng mga gamot natin para during the pandemic. Ang laki nga ng kinita nila, yung kaibigan ng tatay mo. Yung sa Parmalee. Siniraan nyo nga si Gordon dun eh, pero totoo yung report ni Gordon dun eh. Grabe yung ginagawa niya sa gobyerno. Mula nang tumungtong kayo sa gobyerno, kayong pamilya kayo, sa national government, gumulo ang Pilipinas. Dati naman di kayo ng Pilipinas ang panahon nila Noynoy, nila Gloria, magulo, pero manageable kayo, araw-araw ginugulo nyo. Tulad nila yung nangyari sa Supreme Court. Ang daming, imbis na ginagalang ng Supreme Court ngayon dahil sa katalinuhan nila o dahil sa wisdom nila, since na 12, ang appointed ni
ni dating Pangulong Digong sa Supreme Court, nababahira na. Nababahira na ng ano, nababahira na ng pagdududa tungkol sa binasura nilang impeachment complaint laban sa iyo. 'Di ba? So totoo yung sinasabi ng tatay mo dati na pati yung mga judges nababayaran na dahil sa drugs. Napasok na. Baka pati yung Supreme Court natin ganun din ang nangyari. Dahil syempre nga naman appointed nyo eh. Hindi ikaw ba bilang tao hindi ka maghihinala. Ang dami-dami mga former Supreme Court justices at mga chief justices pa nagsasabi na parang binago yung parang gumawa ng batas ang Supreme Court. Kung dapat hindi sila gumagawa ng batas, nag-interpret lang sila. Pero parang binago ng Supreme Court yung constitution pagdating po sa impeachment at pinahirap palalo ang pagsampa ng impeachment case laban sa mga impeachable officials. Diba? Dito magdududa ka na kung gaano kalakas ang impluwensya ng Duterte. Ngayon magtataka ka bakit sinampa sa ibang bansa o sa ICC yung kaso ng mga biktima ng illegal wars o ng illegal drug wars. Yung mga biktima, yung mga pamilyang namatayan na hindi naman mga drug addict. Nagsampa sa ICC. Magtataka ka pa ba? Kasi tulad nga ng mga nasabi natin ng mga una, ang hustisya sa Pilipinas ay hustisya lang para sa mahihirap. Pero kapag maimpluwensya tulad ng mga Duterte, Pangulong Duterte at Vice Presidente Duterte, parang walang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Kahit yung mga previous na mga presidente, walang kahirap-hirap eh. Naka house arrest, hospital arrest, di ba? Walang nakukulong sa Muntinlupa. Kung meron man, siguro yung mga final yung na guilty na po talaga. Pero napapakawalan din eh. Siyempre may pera. Tulad po ni Arlosos, di ba? Napakawalan din. Anyway po, pagpatuloy po natin. Foreign body papunta sa US, hindi ko word lang. Hindi ko salita yan. Napanuot natin yan na sinabi. Pumili ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Pag nakikinig ako kay Sara Duterte, nagigigil ako. Alam niyo po yung pakiramdam na gano'n. So ang pagkiling po ba, ibig sabihin po ba nun nakaasa ka po sa Amerika? Hindi po ba yun Hindi po ba independent? Hindi po ba kumakampi ka lang sa Amerika imbes na kumampi ka sa China na hindi ka pinakikinggan kapag may reklamo ka? Kahit na ilang diplomatic protest ang gawin mo, hindi ka pinakikinggan ng China. So bakit ka pa kikiling sa China o makikipagkampiyan sa China? Wala ka namang mapapala. Iba kasi sinasabi ng China sa ginagawa nila eh. Di ba kahit yung ibang mga defense secretary ng ibang bansa nagkaroon ng meeting ang mga defense secretary sa Singapore. Iba yung sinasabi ng China pag ini-interview sila ng foreign media sa ginagawa nila tulad ng pangaras nila sa mga sa mga Coast Guard natin, Philippine Coast Guard natin, kahit yung mga mangingisda po natin, busy. Anong klaseng utak ka, busy ka, kampihan mo Pilipinas? Ba't kinakampihan mo ang China? Kung kumikiling ang Pilipinas sa Amerika, dahil alam ng Pilipinas, kakampihan to ng Amerika. Gagawa ng paraan para ma-resolve tong issue na to. Tayo ilang daan na po ba ang diplomatic protest ang ginawa natin sa China? Ano pa rin po ba ginagawa nila? Hinaharas pa rin po ang mga isda po natin. Hinaharas pa rin po yung BIPAR natin. Hinaharas pa rin po mga Coast Guard natin. Di ba? Yan ba kailangan pa ng diplomatic protest sa kanila? O sige, maghahain ka diplomatic protest. Pero gahanap kami ng kakampi namin. Para namin kayo, harangin namin kayo sa pambubuli. In the first place, wala namang ginagawa ang Amerika, tinutulungan lang naman ng Pilipinas. Binibigyan ba tayo ng armas para bombayin natin yung China?
o makipaggerahan? Wala naman na. Masyado ka lang morbid o paranoid. Kasi alam mo, maliit na lang yung panahon mo kaya ganyan kakaingay para kang lata, na walang laman, na pag tinitik-tik, pakaingay, nakaririndi, nakaka-high blood. Sorry. Sige, tuloy lang po natin. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka ispiling. Tatalong ka sa sarili mo, Paano ka satayo sa sarili mong paa? Hindi ka ba naman nuknukan ng nako? Ay, pag-angkat nga lang ng baril Hindi ka, inaangkat natin yung baril natin sa ibang bansa Sa Amerika in particular Kapag bibili ka ng jet, kailan sa ka ba bibili ng mga fighter jet? Sa Amerika, sa South Korea, o kaya sa India, o sa Japan, kung meron man. Pag bibili ka ng submarine, saan ka bibili ng submarine? Sa India, South Korea, o kaya sa European. Di ba? Pag bibili ka ng mga ng mga helicopter, saan ka bibili? Ay, ibang bansa. Tapos sabi mo, gusto mo maging independent, kailangan mo tumayo ka sarili mong paa. Yung bunang bubuli sa'yo, establish na yung mga military weapon nila. May nuclear nga. Tapos paano mo patatayo sa sarili mong paa ang Pilipinas? Napag-iwanan na tayo ng matagal na. Yung utak po ng ating vice presidente, nasa talampakan, magaling lang magsalita, pero kulang sa gawa. Yung Department of Education nga, hinawakan mo ng halos 3 taon. Wala kang ginawa Pinamigay mo lang daw yung pera ng Pinabibigyan mo lang ng pera at namumudmud ka lang ng pera sa mga sa mga undersecretary at secretary doon. Diba? Yung nakakagigil yung presidente ng vice presidente po natin. Sige po, play natin. Ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipag-bilihan sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, galingan doon sa Beijing. Di ba hindi naman nagawa ng tatay mo yan? Ano ba sabi ng tatay mo? Ano ba sabi ng tatay mo po dyan? Di ba? Sabi niya parang, lang yan, piece of paper lang po yan Parang ganun po ba? Correct me if I'm wrong Hindi naman na-insist ng tatay mo yan yung na yan, yung pagkapanalo natin sa UNCLOS At isang Pilipinas, sa panahon po ni Marcos, pinaninindigan niya yan na sa atin. Kahit ang panahon ni Noynoy. Na kapag tumapak ka sa recto bank po ba yun? Nakalimutan ko po yung para kang tumapak sa recto. Parang ganun ang pagkakasabi po. Pero ng panahon ng tatay mo, di ba? Alas ipamigay nyo na po yung mga extended territory ng Pilipinas. Sabi nga ng tatay mo during the speech na gawin na lang tayong province ng China Di ba? Ikaw nga, di ba? Mismong ikaw, Vice Presidente, pag bumabati ka ng founding days ng China, nagche-chekwa ka, nagcha-Chinese ka, Mandarin Chinese para pa-impress ka sa president ng CCP, si Jinping. 'Di ba? O ikaw ay mo kumiling sa Amerika pero kumikiling ka sa Chekwa. Nagaano ka pa nga sa government ng Chekwa. Nagaano ka pa nga, nagma-Mandarin Chinese ka pa 'Di ba? Yung mga salita mo against the government, bumabalik sa'yo. Kasi, may ganun Sige. Sabi natin ito, West Philippine Sea, ang arbitral award. Hindi yun, makikipag-bilihan ka, so ginawa mo ba yan ang binubuli yung mga Coast Guard natin? Ano ba ginawa mo? May naputulan pa nga ng daliri nang binobomba tayo ng China Coast Guard Anong ginawa mo? Nga, tahimik ka. Kapal ng mukha nito magsalita. Nakakainis. Sa dagat. Ano sabi na ngayon? Sa gilian ng teritoryo ng Lamunia at Thailand. Masabi ka, tutulong ang Pilipinas para magkaroon kaya pakinggan doon. So what's wrong with that, BP? ASEAN member po yun. As ASEAN member po, kailangan po nating tulungan ang girian between ng Cambodia at Thailand. Kapitbahay natin doon, nag-aangkat tayo ng bigas doon Di ba? So kung hindi ka tutulong para magkaroon ng kapayapaan sa ASEAN, anong mangyayari sa ASEAN? Imbis na usok pa lang, dapat mapugsana, anong gagawin mo pag antay mo maging apoy, yung lumalagablab na.
Ay, utak nito kahit kailan wala eh. Nakakainis. Smart cafe. Tinutulungan na ang interes ng dayuhan, ang interes ng ibang bayan na makipagbuwian sa iba bansa. Bakit nagkaroon na ba ng girian sa Pilipinas? Girian sa ano? Tinutulungan na ba tayo sa girian natin? I mean, nagkakaroon na ba tayo ng war friction between China and the Philippines? Wala pa naman, di ba? Ang ayaw lang ng China, maka-establish tayo ng defense system natin, which is yan ginagawa ng Amerika. Kasi alam ng Amerika, may magagawa ang Pilipinas pagdating sa ganyan eh. Dahil sanay ang Pilipino sa ano, sa sa mga I mean, sanay ang Pilipino pagdating sa mga giyera. Kasi ilang Pilipino na ba pinadala sa ano sa ibang bansa para lang tulungan yung mga bansa na naipit sa giyera. Sa South Korea, sa Vietnam, 'di ba? Nagpadala po tayo. Dito po yung United Peace Corps po natin, pinadala po natin 'yan. Eh mga United Peace Corps po nga natin, mga ano pa eh, nakapagligtas pa po ng mga ano eh, ng mga tao ba dito ng mga hostages dati, 'di ba? So, hindi na po bagong bagay sa atin yung ano, yung sumasali po tayo sa war. During the World War I, World War II, nandiyan po tayo, nakapagdigma po tayo sa ano, sa Japan, di ba? O sa ano, sa Spain. Talaga nasa ano na yan, nasa dugo na ng Pilipinas yan. Pero by this time, hindi tayo nag-iisa. O yung napatanggal natin ng Hapon. Di ba tinulungan tayo ng Amerika? O, anong gusto mo yung hindi tayo tinutulungan ng Amerika tapos inaapi tayo ng China? Yung mga mangingisda natin, pinagtataboy, yung mga Coast Guard natin, binobomba. Sinisira yung mga ano natin, yung mga Coast Guard boat natin. Yung ba yung gusto mo, yung nakita mo, naaapi yung mga Pilipino. Kahit na ilang beses nagsampa ng kaso o ng diplomatic protest sa China, pinakinggan po ba tayo? Baka libo-libo ng ano, diplomatic protest natin, hindi tayo pinakikinggan ng ano, ng China. Sige po, tuloy po natin. Kaya sinasabi ko, hindi ko naman alam kung napapansin niya. Diba ang sinasabi niya ngayong araw na ito, at iba din, ang style na bilhin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. At lumalala ang kalagayan ng ating. So yung sinasabi niya ano, kung napapansin daw ng Pangulo, na iba yung sinasabi niya ngayon, iba yung sasabihin niya sa susunod na linggo at sa susunod na buwan. Eh di ba ikaw yun? Hello? May iba-iba ka na sinasabi. Di ba nang nakaraan, ano, sabi mo be professional pagdating po sa pag-a-announce ng ano, nang ba? Eh ikaw nga minumura mo yung Pangulo, tatay mo nga minumura Pangulo. Sinasabihan niyo ng bangag, adik. Ipapapatay mo pa nga pag pinatay ka. Oh, di ba? Tapos sasabihin mo, hindi mo sinabi yun, na ganun-ganun. Para kang may saltik. Bansa. Lagi ako tinatanong, ano ba ang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa. Ikaw wala ka talagang magagawa. Palagi kang nasa abroad. Kalahating taon may gitna. Lagi ka nasa abroad. Di ba napapansin? Hindi ba napapansin ng ano mo, ng mga ka-DDS mo? Halos buwan-buwan o ano lang, linggo ka na lang nananatili sa Pilipinas. The rest, nasa abroad ka. Nasa dahig ka, nasa Australia ka, nasa Qatar ka, nasa Malaysia ka. Tapos bumalik ka na naman sa dahig. Tapos nandiyan naman sa Korea ka. Isang buwan ka nasa ano, wala sa Pilipinas. Ang kapal ng mukha mo magsalita ng ganyan. Tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling polisiya. Tama, maraming maling polisiya lalo na po sa ano sa ginagawa po ninyo. Naggumagastos po kayo sa sarili niyo pong bulsa, sabi niyo, pero nagtatrabaho kayo bilang vice presidente. Anong pagtatrabaho niyo sa ibang bansa? Paninira sa gobyerno po natin? Yan po ba yung trabaho niyo? Minimit niyo yung mga ano niyo, yung mga mga ututo mong mga supporters diyan ng mga DDS diyan sa South Korea, diyan sa Dahig, diyan sa Australia. Yung mga ututo na yan, tignan yung ginagawa niyo sa bansa natin, sinisira niyo. Ang kakapal ng mukha ninyo.
Para lang dyan sa Tatay Digong ninyo. Eh, ilang panahon na lang matetegi na yan. Kahit na hindi kawalan si si Digong sa bansa po natin dahil nakapaglingkod na siya eh. Thank you for your service. Pero nang ginugulo niya yung bansa po natin, ibang usapan na po yun. Hindi iikot ang mundo kay Digong. Dapat hindi ganun. Dapat ganun ka rin, VP Sara. Hindi umiikot o humihinto ang mundo nyo. Pamahalang ka isa ka sa mga gobyerno eh. Isa ka sa mga leader, pangalawang leader ka ng bansa. Pinakamataas na leader ng bansa. At ginagawa mo, nisiraan mo yung bansa natin. Ang kapal mong magsalita dyan sa ibang bansa. Palibhasa kasi mabait ang Pangulo natin. Napapayagan ka ng ganyan. Ang ginagawa mo parang konti kulang na lang. Indirectly, nade-destabilize ka ng government. Dapat ninyo itama. Una-una na, hindi nito kami pwedeng sabihan na mag-iis na lang kami. Ang new normal nila. Hindi niyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa na. Ang pagkakaalam ko kung ba't sinabi ni Marcos yan, dahil nandyan eh. Hindi naman i-expect na ganyang kalaki ang tubig, hindi naman i-expect na malakas ang ulan. Diba? Iba na talaga eh. Ito na yung new normal talaga, tanggapin na talaga po natin yun. Ang kailangan lang po talaga natin, pagigihim pa yung mga project ng gobyerno. Tulad yung mga project na hinihingi ng mga congressman, ng mga mayor, kapag nagkakaroon ng national budget, binibigay sa mga congressman yan. Yun ang mga tanongin nyo. Kasi binibigay yung budget na yan eh. Saan napupunta yung mga budget yan? Tulad doon sa kapatid mo, yung may 51 billion na binigay na budget sa kanya during your ng panahon ng tatay mo. 'Di ba? Nasaan yung budget na 51 billion para sa Davao City? O, nasaan napunta yun? Eh, binabaha pa rin naman ang lugar niyo eh. Napigilan niyo buo yung ulan. Hindi niyo naman napipigilan ang ulan. Marami pa rin naman mahirap sa Davao, maliban lang sa inyo. Sige po. Korean. Hindi perfect, pero maraming maayos. Ano nyo? Pumunta ako, di ba? Kasama ako sa Filipino community sa Dahig. Pumunta yung mga kayo. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala kang date. Hanggang ngayon. Wala. Sa kalintingan, lahat ng bansa nito ang Pilipinas. Di ba parang may ang lakas ng tama niya. May pagkasinto-sinto po talaga. Eh, kukumpara mo ba yung Pilipinas sa Europe at saka sa Australia? Ang Europe po, ilang century po yan, naghirap. Di ba? Naghirap po yung Europe. Ilang century po ba sila? Bago sila naging mayaman. Kung panoorin mo nga lang ng Les Miserables, di ba? I mean, di ko alam kung fiction lang yun, kung fiction po yun. Di ba? Ilang revolution meron sila? Pinatalsik nila yung government nila. Ilan ba? Ilang beses sila nagpatalsik ng government nila? From monarchy hanggang sa naging democratic countries po ang European. Maraming taon. Eh, Pilipinas, kailan lang ba tayo nakalaya? Di ba? Eh, ang Europe, hindi isang bansa. Maraming bansa yan nagtutulungan. Kasi nga dati mga kingdom-kingdom yan eh. Di ba? Kung may kukumpara yung Pilipinas dyan, eh kung sabi mo sumayo tayo sa sarili natin pa, eh sila nagtutulungan tayo, ayaw mo magpatulong dahil sa foreign policy mo. Di ba? Ang Australia, European din yan kasi pinadala yung mga dyan, yung mga aristocrats sa Australia. O sa ibang bansa sa Qatar, eh kumpara mo naman Pilipinas sa Qatar, eh monarch naman yun at saka maraming oil doon. Di ba? Kung meron man mas lalo yung mayaman doon, syempre yung pamilya ng hari. O itong mga nila, yung iba, mga extended family po nila. Na along the way, na-distribute po nila yung nila. Kung na-distribute man. Yung yaman ng Qatar sa mga Qatari. Syempre, pinasok din yung mga investor. Eh syempre sa Qatar, wala namang tax doon, mas madali magnegosyo. Mas murang kuryente. Eh sa atin, napakamahal ng kuryente. Sa Davao ba, murang kuryente? Baka karamihan ng bahay doon o sa
Baka marami pang bahay doon na wala pang ilaw o hindi pa naabot ng ilaw, ng kuryente at tubig. Poso pa rin ang gamit. Sa Korea, ba't ba nagkaganyan? Huwag mo sabihin walang corruption sa Korea. Eh nakaraan nga lang, hindi napigilan yung impeachment ng ano nila, ng prime minister nila. Samantalang sa atin, pinigilan. Pinigilan ng impeachment. Diba? Tigas ng muka. Yeah. Sabi, napipilip natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwede kung na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Tapos na tayo. Anong edad ko? 28. Yan na po natin, i-pass forward po natin kasi ito pong ano to, kwento na to. Kwentong ano lang po to, yung pinasasakay ka. Sabi ko nga po sa inyo, ano ko po to trinscribe ko po itong ano po niya. Itong in particular po niya sinasabi na 13 minutes and 25 seconds. Hindi ko po natapos siguro mga 5 minutes na lang po. Hindi ko po tinapos. Pag binasa mo pong mabuti, yung hindi, parang i-connect the dot mo po ba? Iwala yung pagkukwento niya. Wala po, sinagsabi lang siya, nagreklamo lang po siya. Wala naman po siyang ginawang solusyon. Bilang isang vice presidente, dapat isa ka sa gumagawa ng solusyon. Hindi yung kung reklamo ka ng reklamo, tapos pag umupo ka na, nasabi mo hindi mo alam ang pagiging presidente. Susunod-sunod ka na sa mga advisor mo. Ito pong na to, kay dadang ko lang po ito, 47 o 48 po. Pero feeling niya sa sarili niya, napakagaling po niya. Hindi porket attorney ka, magaling ka na. Diba? Hindi ko nakakakitaan ng pagiging attorney sa pagsasalita mo. Para kang palikere. Pa-fast forward ko lang po, medyo nagkukwento po siya dito tungkol sa taxi driver na sinakyan niya na sinabi niya 24 years old siya, at 28 years old siya, na dalaga siya rito, na ganun. Yung wala ka kwenta-kwenta, yung pang ano lang pang kilitilan sa mga uto-uto niyang mga uto-uto niyang mga supporters. Kita kami international taxi. So, nung kaya nag-driver, marunong siya mga English. Pero hindi kami nagsabi kung saan kami. Kami nagsabi sa kanya. Kasi nag-drive na kami sa mga kailangan namin gawin. Sabi mo, taxi driver, kailangan pa. Nilasawa yung daw ako. Wala ka kwenta-kwenta. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko, naiiwan ng bayan natin, nakulo. Na ang mga bata, hindi nakapagkakaroon na pag-aaral. Ang mga tao ay wala oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa mga kailangan. Alis na tayo dahil kagustuhan natin makamalis. Sa 6 na taon ng panunungkulan ng Pangulong Duterte, nagawa niyo po ba yan? Nagawa ba ng tatay mo yan? Pinangako rin ng tatay mo yan na hindi na kami kailangan pa mag-abroad eh. Pwede na kaming umuwi. Siyempre marami kaming hindi umuwi. Ano kami? Uto-uto. Alam namin na hindi naman ganun kaganda ang Pilipinas ang panahon pa ng tatay mo. Kaya natili pa rin. Kaya nga nandyan yung mga tao niya sa Korea. Huwag mo sabihin pumunta yung mga tao niyan during na panahon ni Marcos. Ni Bongbong Marcos. Mag-isip ka nga. Yung ultimong logic na sinasabi mo, illogical na. Nakakagigil yung ganitong uri ng tao, ang lakas mang uto. Ang lakas mang uto sa mga supporters niya. Tapos ang lakas manira sa bayan. Sige, ulitin po po natin, pakinggan po ulit natin. Parang natin, na future, na kailangan natin tuwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho, walang kita, walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubot. Paano mawawalan ng oportunidad? Isa ka sa mga leader, di ba? Mayor ka, vice mayor ang kapatid mo. Congressman, mga pamangkin mo. Madami kayong mga kamag-anak. Yung pera ng bayan, napupunta lang sa mga sa mga politiko. Kung ano ng mga insertion ang ginagawa nyo, kung saan napupunta yung budget ng bansa. Imbis na napupunta sa patrabaho, pabahay, patubig.
Di ba? O sa agriculture napupunta. Wala, napupunta lahat sa pera nyo, sa, ano, sa mga bulsa nyo eh. Huwag nyo sabihin wala kayong kinokorrupt dyan. Napakalinis nyo naman. Di ba? Makapal ang mukha nyo pag sinabi nyo hindi kayo mga korrupt. Eh kayo, mga miyembro kayo ng politiko. Yan ang mga naging trabaho nyo. Yan ang mga naging profesyon nyo. Huwag nyo sabihin hindi kayo mga korrupt. Isa ka rin doon sa kung bakit nawalan kami ng opportunity sa bansa po natin. Kaya nado kami sa ibang bansa. Naghanap kami ng opportunity. Kasi ayun, naging mambabatas din kayo eh. Bakit hindi nyo ipinush na magkaroon kami ng malalaking sahod habang nandiyan kami sa Pilipinas? Bakit hindi nyo ipinush na maging maliit ang bayaran namin sa kuryente? Mahihirap kami. Kapatid ko nagbabayad ng 6,500 sa kuryente. Napakaliit ng napakaliit ng spasyo, wala pang 30 meters o 40 meters yung ano niya, yung laki ng. Dahil may aircon lang siya dahil sa kagustuhan nila na matulog ng maayos. Umabot sila ng 6,500, ganun kalaki ang kuryente. Dati hindi naman ganyan kalaki ang kuryente. Pero wala naman kayong ginawa. Ang titigas ng mukha niyo magsalita na nawalan kami ng oportunidad. Oo, totoo. Dahil sa mga politikong katulad nyo, na puro mga pangako lang ang ginagawa. Kaya huwag ka magmalinis. Isa ka. Isa ka sa mga may kasalanan. Sa kung hindi maayos. Yung mga anak nyo, yung mga anak ng mga politiko, huwag nyo isama sa katulad namin. Kasi yung mga anak nyo, mga politiko, eh ano kayo, napapag-aaral nyo sa ibang bansa mga anak nyo. Buti nga ako nag-aaral eh. Baka hindi pa nga nag-aaral, kahit pinag-aaral nyo, nagbobulakbol lang. Makakapal din yung mukha. Kasi alam nila, ang mga magulang nila nasa politika. Kayang-kaya na mabuhay kahit na wala ng hindi na magtrabaho. Siyempre, gagasasin lang yung pera ng bayan. Kaya huwag kayong magmalinis, BP. Lahat kayo ng politiko. Huwag mong sabihin na hindi kayo corrupt. Hindi kayo gagastos ng bilyon-bilyon o milyon-milyon sa pagtuturyo ng ganyan. Ilang araw kayo nasa ibang bansa? Magkano yung binabayad niyo sa tatay niyo, sa ano niya, sa mga attorney niya, sa attorney mo, sa impeachment? Huwag yung sasabihin na barya-barya lang yun. Huwag kayong masyadong mapagpanggap, hindi kayo malinis. Politiko kayo, kabilang kayo sa gobyerno. Kung may mga problema sa bansa natin, dahil sa inyo, isa kayo sa dahilan. Sa ating mga anak. Yan yun, kailangan natin ipaintindihin. Sa mga tao na nag-assistate ng nation. Tignan mo, hindi ka ba mo iinis? Sinasama niya yung anak niya sa mga anak natin, mga Pilipino na maralita o nasa middle class. Hindi kami nakakapag-abroad tulad mo ng nagmamasyal-masyal lang, nagamit ang personal ng pera mo dyan sa daig, dyan sa Korea, dyan sa Australia, sa Qatar, sa Kuwait, o saan man sa European country, o sa Malaysia. Wala kaming ganong kapakasidad na mag-stay dyan sa ibang bansa para ipasyal namin ang aming sambahayan, aming pamilya. Sabihin mo na lang pamilya nyo mga Pilipino. Huwag na kami kasi kami kaya-kaya namin. Kaya namin pag-aralin mga anak namin sa ibang bansa. Kaya namin magkaroon ng sarili naming negosyo at ang mga tao namin Pilipino at ang mga sahod lang 450 o 400 kahit probinsya kami. Kaya namin yan. Kayo mga uto-uto. Kayo magreklamo. Yun. Dapat ganun lang. Hindi sa amin sarili nyo. Napaka-plastic nyo. Yung mga naman yun, magpapalakpakan. Lahat ng sinasabi na, kaya hindi naman natin, lahat naman, doon sa ating mga barangay. Doon sa ating mga pangalan. Kasi kahit yung mga nasabihin nila, noong mga picture nila, noong mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin na mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve. Tama naman, we deserve better government talaga. We deserve a better government. Kaya lang kung ikaw po yung uupo, sa tingin ko, we will never have a decent government. Dahil uulitin na naman yung mga kill na yan at pagpapakulong sa lahat ng mga politika na kalaban po ninyo. Magagantihan lang kayo eh, mga impokrito kayo lahat. Hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwede yan ang sagot ng gobyerno. Eh, tatay mo nga, di ba? Ano ba sinabi ng tatay mo?
Ulitin mo yung mga sinabi ng tatay mo in particular na ginano tayo na naapi tayo ng China. Di ba? Yung inuuto tayo ng mga Chekwa na nagtayo ng Pogo na hindi naman malaki na bibigay ng pondo ng Pogo, bilyon-bilyon. Pero nasan yun? Nasan yung hindi namin naramdaman. Nasaan ba yung mga yung kinita ng online ano yan, online overseas gambling na yan. Philippine online overseas parang ganun eh. Parang overseas gaming something Pogo pa sa Pogo. Saan po ba napunta yung makita na hindi namin naramdaman? During the pandemic, kumita pa kayo, trillion yung budget eh. Wala namang ginagastos ang government that time dahil naka-hold lahat ng project. Pero nagastos yung trillion budget. Tapos sinisisi nyo na nasa lahat ng trillion na nagastos kay Pangulong Marcos na. 3 taon pa lang po yung Pangulo. Sa 3 taon niya, 16 trillion na yung naging utang, sama-sama na. Yung 7 trillion dyan, galing po sa tatay nyo. Grabe kayo. Ang gano'n ko sa dahil sa sabi ng tao galing akin. Pero paalala ko sa inyo, hindi ko pa namin tatawa. Trabaho ito ng lahat na dito mo. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung ano nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat kayo may anak. Ayun na. Nagawa ako. Hindi naman kayo. Nag-iisip na ako. Lahat kayo, may anak. Lahat yun. Lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ano na rin? Nangaling mga anak. Ay wala na pinag-alaan natin. Alam mo, yung ginagawa ni Sarah, parang naging, indoctrination po ba ng mga uto-uto niya, mga supporters po ba? Ano po natin wala, diba, pag pinakinggan mo, wala pong saysay, walang kwenta. Hindi mo alam kung ano yung mga pinagsasasabi po niya. Yun po mga kabayan, napakinggan po natin yung VP po natin, yung Vice Presidente po natin, na halos 1 buwan po nasa abroad, nasa daig, doon po sa tatay po niya, pero lakas po manira. Araw-araw na lamang po ng balita na meron pang kung ano-ano mga sinasabi against the government po natin. Samantalang yung government po natin, umulan, bumagyo, nagtatrabaho, nararamdaman mo po yung gobyerno. Itong Vice Presidente po natin, nandun sa tatay niya, binabantay yung tatay niya, nagbibilin, sinisiraan yung bansa po natin, nangangalap po siguro ng pondo para sa darating na eleksyon o ganun po ba? Di ba? Hindi mo pwede sabihin na hindi siya nangangalap ng pondo. Malapit na po yung eleksyon, 3 taon na lang. Di ba po ba? Tapos siyempre, ini-indoctrinate niya po yung mga niya, supporters po niyang uto-uto. Yung hindi mo malaman kung nasan yung utak, di ba? Matatalino naman, and yet nauuto po nitong ng Vice Presidente po natin. Nasa ibang bansa na, hindi ko lang po alam kasi kung ano po trabaho po nila. Ba't nauuto po sila ng ganun? Baka siguro po kasi masyado na pong masyado ng mga parang nabudol na po ng mga Duterte. Although alam naman po natin, ng government po natin sa ngayon, marami pong kailangan ng tulong. Marami pong pagkukulang din po ang government na Marcos. Hindi po natin sinasabi na perpekto po yan. Pero tulungan po natin. Hindi po dapat natin hinihila pababa. Hindi katulad po na ginagawa po ng busy po natin kung ano-ano po yung sinasabi against the government. Pero mo saka nakakita ng busy, para kang aktivista na nasa ibang bansa. Kung ano yung mga sinasabi mo, nagagaganong-ganong ka pa. Tapos yung mga supporters mo, mga Pilipinos, mga siguro mga dual citizen na po yan. Kung mga sumasang-ayon lang sa'yo, parang ganun po ba? Parang anong klaseng mga utak meron tong mga to? Ayun ang hirap po pag masyado kang panatiko. Ako po, kung titignan niyo po yung yung mga previous FB post ko po. Pro Duterte po talaga ako. Kaya lang, mga recently, talaga medyo yung nakita ko na yung lagi nagmumura si Duterte, gising lang paggabi, sa umaga tulog, 'di ba? Kasi hindi nga siya nakakatulog sa gabi. So sa umaga siya natutulog. Yung bago po yung
Bago yung office hour po nila. Tapos wala kang marinig kapag meron sila cabinet meeting eh. Nakapanumbaba ng ganyan. Tapos nagmumura pa. Nagpi-PA pa. Tapos puro pinag-uusapan mga drug addict at saka mga drugs. Parang di ba parang nakikinig ka sa tao nakachongke na wala nang konting kibo, tatawa, tapos paulit-ulit yung sinasabi. Kumbaga parang walang kawawaan ba? Tapos pag nagsuot ng barong, nakabarong na, tinutupi pa. Saan ka ba nakakita ng ganun? Siya lang yun. Ito, yung kung barong mo, tutupi mo na dito, may mo hanggang dito. Magpolo ka na lang kung hindi ka komportable sa sa barong na long sleeve. Magbarong ka ng ano, di ba? Yung mga bagay, ang daming mga issue ng mga Duterte. Samantalang nabubuhay naman sila dahil sa pera ng bayan. Wala naman sila mga trabaho maliban po sa pagiging politiko. Ibig sabihin, palamunin po natin itong mga government official po na to. Hindi po nagtatrabaho po yan eh. Kakaiba po talaga. Sige po, yun lang po. Pag pinakinggan mo po kasi yung ano po niya, yung mga speech po niya mula sa Australia, sa Hague, at saka yung sa Korea, wala kang makita ng maganda o papayo sa gobyerno na kung ano yung pagkakamali po nila o pag-usapan natin, magkaroon po tayo ng peaceful agreement para sa kaayos ng bayan natin. Hindi eh. Di ba? As a matured person, ginagawa po ba niya yun? As a vice president? Hindi, sinisiraan niya. Kasi gusto niya, umupo siya sa pwesto. Ano lang naman po yun eh. Di ba? Kung wala ka naman balak na umupo, bakit mo sinisiraan yung gobyerno? May balak kang umupo. Kaya sinisiraan mo yung gobyerno. Imbis na tulungan mo bilang vice-presidente ka. Pero mo, wala ka pang 3 taon, binabanatan mo na yung gobyerno. Ano yan? Mula 3 taon hanggang 6 taon, ganyan gagawin mo. Wala kang gagawin para sa mapabuti yung bansa natin. Kundi siraan lang ng siraan. World tour ka lang ng world tour. Diba? Sige po mga kabayan, sana po wag po tayo maging masyadong panatiko sa mga politiko po natin. Wala po tayong mapapala po dyan. Kahit sino po umupo po dyan, ang gawin lang po natin, make them accountable. Ang isa po para maging accountable po mga po natin, leader po natin, through impeachment. True impeachment kung meron po silang mga paglabag. Kung meron pong ginawang paglabag ang ating Pangulo, pinasampahan po yan ng impeachment. Hindi na po kailangan pang patagalin po yan bilang Pangulo. O ganun din po ang Vice Presidente po natin. Hindi na po kailangan patagalin yan bilang Vice Presidente. Kung may ginagawa po silang paglabag sa batas, meron naman pong 7 articles of impeachment. Lahat po yan, papasok po yan. Kung may papasukan pong kaso po yan, kung meron po silang ginagawang paglabag. Kaya lang po sana, maging patas po ang ating lower tsaka higher house. Maging ating pong yung Supreme Court po natin. Wag po natin sanang gawing politika kasi kayo rin po yung magiging dahilan kung bakit bumabagsak ang tiwala ng mga Pilipino sa inyo. Birin niyo Supreme Court na kayo. Dapat Supreme Court nga hindi na po kayo kumbaga na pag-iisipan ng pinagdududahan po ba sa desisyon niyo. Pero dahil affiliated po ang mga 12 na appointee po ni Duterte. Lahat po kayo bumoto against na constitutional yung impeachment ni Sara. Di ba? Parang nakakapagduda po talaga kayo. Kasi ang dami rin po namin napakinggan ng mga former Supreme Court justices. May mga chief mga uh, 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 chief justice na nagsasabi. Iba po yung mga naging po desisyon nyo. Sana po magkaroon po kayo ng konsensya, nasisira po yung bansa po natin kung ganito po, mula po sa lower, higher, hanggang po sa Supreme Court. Ganito po pamamalakad pamamalakad sa bansa. Tapos may ganito pa po tayong vice-presidente na nakikipag-away sa presidente. Iba po ba? May vice-presidente po tayo ng mga China. Tapos nasabi ng vice-presidente natin na may presidente tayong maka-US. Diba? Mga ganyan po yung mga mentality po nila. Hindi po ulit po yung Pilipinas kung ganito po tayo. Sayang po yung mga talino po nila, sayang po yung mga pangalan po nila. Kung nabigay lang po yan sa mga matitunong tao, yung mga posisyon po na yan, baka po maunlad po yung bansa po natin. Kailangan po kasi ng mga sa bansa po natin, patriotic eh. Katulad nila Andres Bonifacio, iba po ba? Nila Jose Rizal, mga patriotic po yan eh. Wala na po yata tayong ganun.
Ngayon, ang kinakikitaan po natin ng mga ganyan mga uri ng tao, yung mga aktivista po natin, parang somehow tama po sila eh. Si Senator Rita, si ano po, si Ontiveros po, iba po si Grace po. Ayun yung mga ano, yung mga tama po ngayon eh, na makikita po natin si Gatchalian, sila Bam Aquino, si Lacson. Kaya lang, sobrang tagal po nila sa ano sa politika. Parang medyo ano, doubtful ka na rin po eh. No? Kasi ang tagal po nila dyan eh. May mga bilyar, ang tagal din po nila. Kung ano na pinapangako nila. Diba? Puro lang napapako. Tapos susunod na ano, halala, iyan na naman. Tungkol sa mahihirap na naman. Diba? Di na kayo nagsawa. Kakapal ng mukha nyo. Sige po, ingat po tayong lahat at magandang gabi po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan na ilapit po ang ating sambahayan sa ating Panginoon Diyos na pagpalain po tayo. At lagi po na ibigay po sa atin ng malusog po natin mga pangangatawan. Huwag po tayo masyadong magpa-apekto. Tulad ko, na-apekto po ako ngayon sa switch mo ni Sarah. Nakakainis po kasi. So anyway, pag ani ko lang po ng tawad sa Ama, mapapatawad naman po ako niyan. Makatulog po tayo ng maayos at magkaroon po tayo ng maayos na kapahingan. At bukas po magtatrabaho po tayo muli. So ingat-ingat po tayo. Kapag nanonood po tayo ng balita, medyo timbangin po natin kasi ang dami po talagang halos inuuto na po tayo ng gobyerno po natin o gobyerno po ni Sara, gobyerno po ni Marcos. Alamin po natin kung ano po talagang totoo. At huwag po tayo masyadong nakikinig sa mga vlogger. Okay, makinig sa akin kung mali sinasabi ko, kung di totoo yung kung di po totoo sinasabi ko. Yung mga sinasabi po sa inyo, real talk lang. Based on my experience po, based po sa mga nababasa po natin. Hindi po tayo nagpapa-impluwensya kahit kanino. Di ba po ba? Kasi lumaki na po tayo ng ganito, na ganito sinasabi ng mga ano natin, ng mga presidente natin, ng vice-presidente po natin. Tapos may awayan na naman. Tapos kumbaga parang inuuto po ba tayo? Mga ganun. Sana wag mo tayong ganun. Di mo tayo uto-uto eh. Mga Pilipino tayo, matatalino tayo. Kaya nga nasa ibang bansa tayo eh. Dahil matalino tayo eh. Kaya natin makipagsabayan sa ibang lahi eh. Kaya kayo mga taga-Europe, kayong mga taga-Korea, kayong mga taga-Australia na mga DDS, huwag mo naman po kayo masyadong obvious na uto-uto na hindi nag-iisip. Na ganyan pa rin po yung ano nyo, mga taga-Saudi, na ganyan pa rin po yung mga paniniwala nyo, na tama ang ginagawa ng Duterte. Di ba po ba? Sige po, ingat po. Gandang gabi po. Gabi na po dito eh. Peace.